Wala akong maramdaman na kahit katiting na emosyon. Sa isip ni Sojun ay ito kaya ang ibig sabihin ng paglamon sa kanyang katauhan. Tinawag ni Ciela si Sojun at humihingi ito ng good night hug. Natatakot si Sojun na paano kung unti-unting mawala ang kanyang pagkatao at umabot sa puntong ni hindi niya magawang ngumiti kapag nakikita niya si Ciela. Paano kung mawala lahat ng emosyon niya? Anong gagawin niya kung sakaling mangyari yon? Lumuhad si Sojun at niyakap si Ciela. Nagulat si Sojun sa notifikasyon ng system na ang maliit na bahagi ng kanyang sangkatauhan ay na-recover. Tinitigan ni Sojun si Ciela. Napapaisip ito kung ano yung notifikasyon ngayon. Hinawakan nito ang noo ni Ciela. Iniisip pa din nito ang notifikasyon mula sa system. Pakiramdam ni Sojun na lahat ay gumagaling sa tuwing kasama nila si Ciela. Pero ganun talaga. Tinawag ni Sojun si Ciela at masayang-masayang niyakap at sinabing, "Ciela, ikaw ang lucky charm ko." Sa isang mataas na gusali ay pumunta si William Taylor at may kinausap na lalaki. "Narinig ko na hinahanap mo daw ako." "Oo, hinahanap kita. Didiretsuhin na kita. Mayroon akong ilang mga katanungan para sa iyo." Ang kausap na lalaki ni William Taylor ay si Guildmaster Song Suyan. "Katanungan para sa akin. Bumisita ka kamakailan sa Goryeo Sword House, tama?" Napangiti si Suyan at sumagot na nagpunta nga siya doon. "May nangyari bang kakaiba habang nandoon ka?" Sa isip ni Suyan ay pinapaalala lang sa kanya nito ang bagay na mas gugustuhin niyang hindi maalala. Kaya naman sinagot niya si Taylor na sa kasamaang palad ay wala siyang maalala na may kakaibang nangyari noon. At tinanong niya ito kung bakit ito nagtatanong ng ganong bagay. 2 araw pagkatapos bumisita ni Mr. Song ang Goryeo Sword House. Nagkaroon ng napakalaking outbreak ng mana sa field. Hindi ba't karaniwan ang nangyayari iyon kapag may lumalabas na field boss? Tanong ni Suyen. Ang dami ng mana ay hindi man lang may kumpara ang isang bagay na ganyan. Maaari itong maging isang bagay na maliit. Kaya maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa araw na naroon ka? Ang sagot ni Taylor dito. Saglit na nag-isip si Suyen. Sinabi niya kay Taylor na pumunta siya upang makita si Go Hyun tungkol sa usapin ng malinaw na mga gantimpala. Pero 2 hunter ang nakita niya doon sa halip na si Go Hyun. Tinanong naman ni Taylor kung ang tinutukoy ba nitong 2 hunter ay sina Mr. Lee at Miss Yu. Sinagot ito ni Suyen ng oo, at tinalakay niya ang malinaw na mga gantimpala kay Hunter Lee Sojun. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi bumalik na lang dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga opinyon. Humingi din siya ng pasensya kay Taylor dahil wala man lang siyang naibigay na magagamit nitong impormasyon. At biglang may naalala si Suyen kaya naman sinabi niya na kahit maliit na impormasyon lang ito ay baka makakatulong. Pero may iba pang tao sa Goryeo Sword House ng araw na iyon. Isa pang tao bukod kay Mr. Lee, Miss Yo at sayo. Tanong ni Taylor. Oo, ito ay maaring ganap na walang kaugnayan. Pero nung araw na nagpunta ako sa Goryeo Sword House, binalika ni Suyen sa alaala niya ang nangyari ng araw na yon. Pumayag si Sojun na makipag-usap sa kanya pero sa labas. Tinanong ni Suyen na bakit siya makikinig dito. Ang sabi naman ni Sojun ay magkaroon ito ng konsiderasyon dahil may natutulog na bata. Tinanong ni Suyen kung ang tinutukoy ba nitong bata ay si Go Hyun. Sinagot naman ito ni Sojun na hindi kundi ang kanyang anak. Sinabi ni Suyen kay Taylor na nandoon ang anak ni Lee Sojun. Nag-iisip si Sojun habang tinitingnan ang nasa palad niya. Iniisip nito kung saan niya gagamitin ito. Ang amnesia. Bagamat pinahuhusay nito ang iyong mga pisikal na kakayahan kapag kinain. Binubura nito ang isang taong halaga ng mga alaala mula sa punto ng paglunok. Siya lang ang nakatanggap ng gantimpala na ganito sa Ancient Tomb ng Forgotten. Pero hindi rin naman siya makakain nito. Ang katotohanan na siya ay nag-regress ay ganap na mabubure sa kanyang memorya. Ano bang pinag-iisipan mo? Sabi ni Anhai. Nabiglang napatingin si Sojun. Pasensya ka na, nagulat ba kita? Tanong ni Anhai. Hindi, wala naman akong iniisip na importante. Sa halip, mayroon ka bang gustong pag-usapan? Sagot ni Sojun. Alam mo, gusto mo bang magsaya sa isang lugar? Tanong ni Anhai. Biglaan. Sagot ni Sojun. Anong biglaan tungkol sa pagkakaroon ng kasiyahan? Pareho tayong busy kamakailan. Kailangan din natin ng ilang oras para magpahinga at magsaya.
Sabi naman ni Anhai. Ngunit marami tayong dapat gawin at isipin. Muling sabi ni Sojun. Hindi mo ba napapansin na kakaiba ang ikinikilos ni Ciela kamakailan? Tanong ni Anhai. Saglit na nag-isip si Sojun. Madalas siyang tumatawag. Nakadikit sa atin buong araw kapag tayo ay bumalik na sa bahay. At medyo spoiled yata sa tingin ko. Sagot ni Sojun. Si Ciela ay 5 taong gulang pa lamang. Hindi niya ito ipinapakita dahil mature na siya. Pero sigurado ako sobrang lungkot niya. Nangangambang sabi ni Anhai. Saglit na natigilan si Sojun. Oo, sa palagay ko nga. Samasa ngayon na sabi nito kay Anhai. Sa isip ni Sojun ay lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ni Ciela. Ngunit wala siyang naisip tungkol sa anumang bagay mula sa pananaw ni Ciela. May pagkukulang pa siya bilang magulang kumpara kay Anhai. Sige, pumunta tayong lahat para magsaya. Muling sabi ni Sojun. Umuulan sa labas. Nakatulog na sa may lamesa si Anhai at Sojun. Si Ciela naman ay kakagising lang. Sinabi ng taya ng panahon na hindi magiging maaraw ngayon. Mukhang hindi tayo makakapunta kahit saan na makakapagsaya. Namimalog ang mga matang nagtanong si Ciela. May pupuntahan tayong lugar na masaya. Sana, pero umuulan ngayon. Sabi naman ni Anhai. Hindi tayo makakapunta kasi umuulan. Inosenteng tanong ni Ciela. Kung iisipin, hindi nila kailangang maglaro sa labas. Maaari silang pumunta sa mga museo o mga sentro ng karanasan. Aniya ni Sojun sa sarili. Si Ciela naman ay galit ang matang nakatingin sa ulan. Tumayo ito at naglakad papunta sa may bintana. Galit na nakatingin ito sa ulan. Itinuro niya ito ng kanyang daliri at sinabing, Rain. Puno ng mahika ang kanyang mga mata. Stop. Sa kalsada ay may kausap si Taylor. Hindi ako sigurado. May malakas na tunog. At biglang gumuho ang gusali. Ito ay na-demolish na ngayon. Ngunit ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan noon. Natuklasan ba ang dahilan ng pagguho nito? Tanong ni Taylor. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dyan. Ito ay tunay na kapos-palad para sa mga taong naninirahan doon. May binibini pang ang nag-aalaga sa kanyang anak mag-isa. Muling sagot nito. Malakas na napabuntong hininga si Taylor. Isa na naman walang bungang pagsisiyasat. Sabi nito sa sarili. Sa isip nito ay ang unan niyang pinaghihinalaan ay sina Lee Sojun at Yoo Anhai. Gayunpaman salungat sa kanyang inaasahan. Mayroon lang ang mga itong normal na halaga ng mana. Pareho kay Go Hyun at Song Suyan. Kung ganun, sino kaya ang taong hinahanap niya? Naisip din niya ang sinabi ni Suyan. Maari kayang ang anak ni Lee Sojun. Hindi siguro dahil napakabata pa nito. Tumingala ito sa langit. Sa isip nito ay kahit ang panahon ay hindi nakakatulong sa kanya. Nang biglang mawala ang ulan. At napalitan ito ng magandang panahon. Gulat na nakatingin si Taylor. Naipatak pa nito ang kanyang dalang payong. Maging si Sojun ay nagulat din nang makitang maganda na ang panahon. Huminto na ang ulan. Masayang sabi ni Ciela. Pwede na ba tayong pumunta? Nagniningning ang mga matang tanong ni Ciela kay Sojun. Sa isip ni Sojun ay dahil mukha itong okay. Hindi katulad sa insidente ng Ice Teddy Bear. Ibig sabihin ba nito ay wala kay Ciela ang level ng mahika na ito? Anak niya ito, ngunit hindi maarak ang kapangyarihan nito. Ngunit gayon pa man, isang malaking halaga ng mana ang nailabas kasama niyan. Kung nasa South Korea pa si William Taylor, mas makabubuting umalis dito at gumawa ng alibay sa lalong madaling panahon. Kaya naman inaya na niya ang mag-ina. Manghang-mangha si Ciela. Nasa labas sila ng isang zoo. Lumapit si Sojun sa Koera para bumili ng tiket. 2 adult at 1 infant please. Tutol si Ciela sa sinabi ni Sojun. Kaya naman sinabi nitong hindi na siya infant. Tumingin ka doon Ciela, ano ang sinasabi ng karatulang iyon? Tanong ni Sojun sa anak. Infant 36 na buwan hanggang 5 taong gulang. Sagot ni Ciela. Gaya ng inaasahan sa ating Ciela. Marunong ka na magbasa ng Korean, di ba genius ka? Sabi ni Sojun. Ehem. Tama. Pagmamalaki ni Ciela. Sa kailang taon ka na? Tanong ulit ni Sojun. 5 taong gulang. Masayang sagot ni Ciela. Ano kaya ang 5 taong gulang? Sabi ni Sojun. Natigilan si Ciela. Nakasubsob sa dibdib ni Sojun. At sinabing infant.
Sabi ni Sojun kay Anhay ay sa tingin niya lahat ng bata ay gustong lumaki agad. Muling kinausap ni Sojun ang anak. Ciela, bakit hindi ka tumayo doon kasama ni Mommy bago tayo pumasok sa loob? Kukuhanan kayo ni Daddy ng picture. Nagtungo sina Ciela at Anhay sa harap ng magagandang bulaklak. Sinabihan sila ni Sojun na maglapit ng kaunti at ngumiti ng kaunti pa si Anhay. Napapatawa na lang si Anhay sa ginagawa ni Sojun. Tinanong ni Anhay si Sojun kung palagi ba itong kumukuha ng mga picture ng ganong kasigla. Sinagot naman ito ni Sojun na hindi maari na hindi sila makapagpa-picture sa ganitong klaseng lugar. Na kailangan nilang kunin ang sandaling hindi nila malilimutan. Kaya naman sinabihan ni Anhay si Sojun na tumabi kay Ciela para makuhanan din niya ng picture ito. Masayang nagpa-picture ang mag-ama. Tingnan natin kung maganda ba ang pagkakakuha. Sabi ni Sojun. Si Anhay naman ay nagugulumihang nakatingin sa picture. Sojun, bata ka ba? Tanong ni Anhay. Napatanong naman si Sojun kung bakit. Sinabi ni Anhay na may sungay sa ulo ni Ciela. Napapaiyak na nagtanong si Ciela sa kanyang mommy kung may tumubong sungay sa ulo niya. Sinagot ito ni Anhay na banibiro lang ito ng kanyang daddy. Naiinis na tinawag ni Ciela ang kanyang ama, at sumipol lang si Sojun. Inis na inis naman si Ciela. Naka-cross arms na nagtanong ito kay Sojun kung bata ba ito. Napanguso na lang si Anhay sa sinabing ito ni Ciela habang si Sojun ay nanlalaki ang mata. Sinabi ni Ciela na palalampasan niya ngayon ang ginawang ito ni Sojun. Sinabihan naman ito ni Anhay na napakabait talaga nitong bata. At tuwang-tuwa naman si Ciela. Sinabi ni Sojun na bumalik sa kanya ang pagbibiro niya. Napapatawa namang sumagot si Anhay na ito ang nakukuha ni Sojun sa pagbibiro sa bata. Mommy, ibigay mo ang phone sa akin, please. Gusto kong magpicture sa pagkakataong ito. Sabi ni Ciela. Magkatabing kinukuhanan ng picture ni Ciela ang dalawa. Pinapalapit pa nito ng kaunti ang dalawa, at pinapangiti si Anhay. Natatawang sinabi ni Anhay kay Sojun na ginagaya ito ng anak. Cute na cute naman si Sojun sa panggagaya ni Ciela. Namumula ang pisngi ng dalawa dahil inuutusan sila ni Ciela na mas lalo pang maglapit. Agad naman lumapit si Sojun at kunyaring napaubo. Sinabi ni Anhay na hindi ba masyadong malapit sila. Sinabi naman ni Sojun na kung mahalaga ba ito. Sinagot naman ito ni Anhay. Tuwang-tuwa naman si Ciela na kinunan ng picture ang dalawa. Kinuha ni Anhay ang phone kay Ciela at tiningnan ang picture. Ipinakita nito kay Sojun at tinanong kung anong ginagawa ng sungay na iyon sa ulo niya. At sinabi nitong hindi dapat siya nagtiwala. At naglakad-lakad na sila sa loob ng zoo. Nakakita si Ciela ng isang pink na ibon. Sinabi naman ni Anhay na ito ay flamingo. May itinuro silang hayop at tinanong nila si Ciela kung alam niya kung ano ito. Sinagot naman ito ni Ciela na ito ay giraffe na may mahabang leeg. Sunod nitong nakita ay tigre. Sumunod naman ay elepante. Masayang itinuro ni Ciela ang elepante at sinabing parang kamay ang ilong nito. Nakatingin si Sojun sa mag-ina. Sa isip nito ay parang ang saya-saya nila. Hindi siya makapaniwala na dumating na ang araw kung saan makakalabas silang tatlo para maglaro. Hindi kailanman pinangarap ito ni Sojun pabalik sa nakaraan. Sa pakiramdam niya ay parang family outing. Napatigil si Sojun sa pag-iisip nang may tinawagan si Anhay na dalawang babae. Nagtanong ito na kung pwede silang kuhanan ng picture. Sinabi ni Sojun na kukuha na naman ng picture, madami na silang nakuhanan kanina. Lumapit si Ciela sa dalawang babae, tuwang-tuwa ang mga ito. Sinabi naman ni Anhay na wala pa silang picture na magkakasama silang tatlo. Na hindi ba naisip ni Sojun na magkaroon kahit isa? Inaya na ni Anhay na lumapit sa kanila si Sojun at sinabi naman ni Ciela na umupo ito sa gitna. Naalala ni Sojun bago ang kanyang regression. Lumapit na ito sa mag-ina. At kinuha na sila ng picture. Namiss niya ang mga ganitong uri ng maliliit na kasiyahan. Nung gumabi na ay umuwi na sila sa bahay. Nakatulog talaga siya buong biyahe pa uwi. Sabi ni Anhay, lahat ng paglalaro ay nagpapagod sa kanya. At nakakatanggap pa nga siya ng custom top grade piggyback na serbisyo. Sabi ni Sojun, dapat tinatrato mo rin ako gaya ng pagtrato mo sa kanya. Sabi ni Anhay, wala akong palusot para dyan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Muling sabi ni Sojun. Nagtaka si Anhay kaya naman sinabi niyang bakit ang seryoso mo ngayon.
Ako ay nagbibiro lamang. Sumagot naman si Sojun, hindi dapat baliwalain ng mga tao ang anumang bagay. Kaya alam mo, hindi na naituloy ni Anhay ang sasabihin sapagkat pagkabukas ng elevator ay may nakita itong tao sa harap ng pintuan nila. Kaya tinawag niya ang pansin ni Sojun. Napatanong naman si Sojun kung anong problema. At nagulat ito nang makita ang taong naghihintay sa kanila. Humarap ito sa kanila at nakangiting sinabi, "Ang tagal din nating hindi nagkita. Lee Sojun, Yu Anhay, at Lee Seel Ah."